Naalala mo ba ang araw na tumingin ka sa salamin at naisip mo, bakit parang mas matanda ang nakikita ko kaysa sa pakiramdam ko sa loob? Hindi ka nag-iisa. Sa Pilipinas, lalo na kapag lumampas na tayo ng 60, marami sa atin ang nagtataka kung may paraan pa bang mapanatili ang sigla at kumpiyansa sa kabila ng paglipas ng panahon. Ngunit narito ang magandang balita, hindi mo kailangang gumastos ng malaki sa mga mamahaling treatment o imported na produkto. Ang tunay na sikreto ng kabataan ay nasa mga maliliit na gawin na ginagawa araw-araw, mga kasanayan na maaari mong isama agad sa iyong buhay dito mismo, kung nasa Maynila ka man, Cebu o sa isang maliit na barangay. Isipin mo ito bilang pagbabalik sa mga simpleng hakbang na alam ng ating mga lola, paggamit ng natural na sangkap tulad ng buko, kalamansi, at mga halamang gamot na matagal ng bahagi ng ating kultura. Ang kagandahan ay hindi kailanman nakabase lamang sa kung anong nakikita, kundi sa kung paano natin pinapangalagaan ang ating katawan at isipan araw-araw. Sa susunod na mga minuto, ibabahagi ko sa iyo ang 5 pinakamakapangyarihang beauty tricks na kayang gawin ng bawat Pilipina, anuman ang edad. Hindi ito tungkol sa pagtaka sa katotohanan ng pagtanda, kundi tungkol sa pagtanggap dito ng may karunungan, biyaya, at konting diskarte. At narito ang mahalagang paalala, manatili hanggang sa huli dahil ang ika-5 tip na ibabahagi ko ay kadalasang hindi nababanggit, ngunit ito ang nagbibigay ng pinakamatinding pagbabago. Kaya bago tayo magsimula, may hihilingin ako sa iyo. Kung naniniwala kang mahalagang ipalaganap ang ganitong kaalaman para sa mga kababaihan sa ating bansa, pindutin ang subscribe at i-on ang kampana para hindi ka mahuli sa mga susunod na videos. At kung handa ka nang matutunan ang mga sikreto ng kabataan na akma sa kulturang Pilipino, simulan na natin ang unang hakbang. Unang lihim, ang kapangyarihan ng hydration. Kung may isa lamang kasanayan na kailangang manatili sa iyong araw-araw, ito ay ang tamang hydration. Madalas nating marinig na mahalaga ang uminom ng 8 baso ng tubig, ngunit sa maraming Pilipina na lampas 50 o 60, ito ay madaling makalimutan. Bakit? Dahil habang tumatanda, humihina rin ang natural na signal ng uhaw ng ating katawan. Madalas, hindi na natin namamalayan na kulang na pala ang tubig sa ating sistema. Ano ang epekto? Kapag hindi sapat ang hydration, nagiging tuyo ang balat, mas mabilis lumalabas ang kulubot, at nawawala ang natural na kintab ng mukha. Isipin mo ang pagkakaiba ng ubas at pasas. Ang ubas, puno ng tubig, bilog, makinis at masigla. Ngunit kapag natuyo, nagiging pasas, kulubot, malambot, at walang sigla. Ganyan din ang nangyayari sa ating balat kapag kulang sa tubig. Ngunit hindi lang tubig ang solusyon. Sa kulturang Pilipino, maraming pagkain ang likas na may mataas na antas ng hydration. Ang pakwan, watermelon, halimbawa, ay 70% tubig at madalas ihain tuwing tag-init. Ang buko juice ay hindi lamang pampalamig kundi natural na electrolyte drink na kayang pumalit sa mga mamahaling energy drinks. Ang mga prutas gaya ng pinya, mangga at papaya ay hindi lang masarap kundi mayaman din sa tubig at bitamina. Maaari ring isama ang mga gulay tulad ng upo, pipino at malunggay sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Ang mga ito ay hindi lamang nagbibigay ng sustansya, kundi tumutulong din panatilihing basa at sariwa ang balat. Kaya't kung hirap kang uminom ng sapat na tubig, isipin mo na lamang na bawat kutsara ng sabaw ng sinigang o tinola ay dagdag hydration para sa iyong katawan. Ngunit narito ang babala, ang kape at alak, bagamat bahagi ng nakasanayang pamumuhay ng marami, ay nakakapag-dehydrate. Kung hindi mo kayang iwasan ang iyong tasa ng Barako coffee sa umaga o isang basong alak sa mga pagtitipon, siguraduhin mong bumawi sa pamamagitan ng pag-inom ng dagdag na tubig. Sa mga simpleng hakbang na ito, makikita mo ang malaking pagbabago. Sa loob lamang ng ilang linggo ng tamang hydration, mas mapapansin mong nagiging mas makinis, mas buo, at mas maliwanag ang iyong balat. Hindi ito nangangailangan ng mahal na serum o treatment. Nasa harap na natin ang susi, malinis na tubig, prutas at gulay mula sa sariling lupa, at pag-alaga sa sarili. Ito ang unang lihim ng kabataang walang edad. At sa sandaling gawin mo itong bahagi ng iyong araw-araw, mararamdaman mo hindi lang ang pagbabago sa iyong itsura, kundi pati na rin sa iyong enerhiya at sigla. Ikalawang lihim, ang himala ng facial massage. Kung ang hydration ang nagbibigay ng buhay sa balat, ang facial massage naman ang bumubuhay sa sirkulasyon. Maraming Pilipina ang naniniwala na kailangan ng mahal na treatment sa spa upang magmukhang bata at makinis, ngunit ang katotohanan ay kayang-kaya mo itong gawin sa bahay sa loob lamang ng ilang minuto bawat gabi.
Sa ating kultura, likas na bahagi ng pangangalaga ang pagmasahe. Mula sa tradisyon ng hilot hanggang sa simpleng paghaplos ng langis ng nyog sa anit, alam natin na ang paggalaw ng kamay ay may kapangyarihang magbigay ginhawa at sigla. Kapag inangkop ito sa mukha, nagiging susi ito para maiwasan ang maagang pagtanda. Ano ang nangyayari kapag minamasahe natin ang mukha? Una, bumibilis ang daloy ng dugo na siyang nagdadala ng oxygen at sustansya sa balat. Ang epekto, mas maliwanag, masariwa, at mas makintab na kutis. Pangalawa, natutulungan nitong maalis ang sobrang fluid na nagdudulot ng pamamaga sa ilalim ng mata at pisngi. Kaya't sa halip na mukhang pagod, makikita mong mas firm at mas maayos ang hugis ng iyong mukha. Paano ito ginagawa? Madali lamang. Hugasan muna ang kamay at maglagay ng kaunting langis. Maaari kang gumamit ng langis ng nyog, coconut oil, na karaniwan sa bawat tahanan. Maaari ring gumamit ng rosehip oil o kahit simpleng moisturizer. Ang mahalaga, dumudulas ang mga daliri habang minamasahe ang balat upang hindi ito mapunit. Simulan sa noo, ilagay ang mga dulo ng daliri sa gitna at dahan-dahang hilahin palabas patungo sa sentido. Ang simpleng kilos na ito ay nakakatulong magbawas ng frown lines at tension. Sa ilalim ng mata, gamitin lamang ang hinliliit o palasingsingan, ang pinakamaingat na daliri. Tapikin ng marahan, paikot, upang maibsan ang pamamaga. Sa pisngi at panga, gawin ang paikot na galaw. Habang minamasahe ang linya ng panga, unti-unting nagiging mas defined ang hugis ng mukha. Huwag din kalimutan ang leg, isa ito sa unang bahagi ng katawan na naglalantad ng tanda ng pagtanda. Lagi itong minamasahe pataas upang hindi magsag at manatiling firm. Isang simpleng tip, ilagay ang langis na gagamitin sa ref bago i-apply. Ang lamig nito ay agad nagpapakipot ng balat, nagtatanggal ng pamamaga, at nagbibigay ng mas preskong pakiramdam. Kung gagawin mo ito gabi-gabi, sa loob lamang ng ilang linggo, mapapansin mo na mas buo at mas kumikislap ang iyong balat. Wala kang ginastos sa botox, wala ring ginamit na invasive na procedure, sariling kamay at natural na sangkap lamang. Ito ang ikalawang lihim ng kabataan, ang lakas ng banayad na haplos. Sa bawat masahe, hindi lamang balat ang binubuhay kundi pati ang tiwala sa sarili. Ikatlong lihim, ang pag-iwas sa pulbos na makeup. Isa sa mga pinakamadalas na pagkakamali ng mga kababaihang Pilipina na nasa edad 50 pataas ay ang patuloy na paggamit ng pulbos sa mukha. Marami sa atin ang nasanay na sa bawat retoke, kaagad kukuha ng pressed powder para mawala ang kinang. Noon, natural itong bahagi ng ating beauty kit mula sa palengke hanggang sa mga department store. Laging may compact powder sa bag, ngunit habang tayo ay tumatanda, mas lalo nitong inilalantad ang mga linya at tuyong bahagi ng balat. Kapag ang pulbos ay napunta sa maliliit na guhit at kulubot, lalo nitong pinapakita ang edad. Sa halip na maging makinis, nagmumukhang mas tuyo at cakey ang mukha. Kaya kung nais mong mapanatili ang natural na kinis, panahon na para magpaalam sa sobrang pulbos. Ano ang magandang alternatibo? Ang paggamit ng mga produktong may creamy o liquid base. Sa halip na mabigat na foundation, subukan ang hydrating tinted moisturizer na nagbibigay ng manipis ngunit sapat na coverage. Sa klima ng Pilipinas, kung saan madalas mainit at maalinsangan, ang ganitong uri ng produkto ay mas banayad at mas angkop. Hindi nito binabara ang balat at nagbibigay pa ng dewy finish na tila natural ang kintab. Para sa pamumula sa pisngi, iwasan ang powder blush na madalas nagiging patchy at kumakapit lang sa tuyong bahagi. Sa halip, gumamit ng cream blush. Kapag inilapat gamit ang daliri, para itong nagiging bahagi ng mismong balat, parang natural na pamumula na dala ng sariwang hangin. Para sa mga Pilipina, maganda ang mga kulay gaya ng peach, coral at malalambot na rosy tones dahil akma ito sa maitim man o maputing kutis. Isa pang sikreto ay ang paggamit ng liquid highlighter. Kapag nilagay sa ibabaw ng cheekbone, sa tulay ng ilong, at sa ilalim ng kilay, nagbibigay ito ng natural na glow. Hindi ito parang sobrang kumikislap, kundi banayad na ningning na tila nagmumula mula sa loob ng balat. Huwag din kalimutan ang tamang base, moisturizer. Bago maglagay ng anumang makeup, siguraduhin munang basa at handa ang balat. Ang isang manipis na layer ng moisturizer o hydrating primer ay pumipigil sa makeup na pumasok sa mga guhit ng mukha. Ang resulta, mas makinis at mas bata ang itsura. Kung ikukumpara, ang mga produktong pulbos ay parang lumang tradisyon na hindi na akma sa kasalukuyan. Ngunit ang mga cream at liquid na formula ay nakikisabay sa galaw ng balat,
kaya kahit umiti ka o mimik buong araw, natural at buhay pa rin ang itsura. Kaya't sa susunod na buksan mo ang iyong makeup kit, subukan mong palitan ang pressed powder ng isang tinted moisturizer at cream blush. Mapapansin mong masariwa at mas kabataan ang iyong itsura, walang mahal na treatment, simpleng pag-adjust lang ng makeup routine. Ika-4 na lihim, ang lakas ng sobrang hin. Kapag iniisip natin ang mga palatandaan ng kabataan, madalas balat, buhok, o makeup ang unang pumapasok sa isip. Ngunit may isang bahagi ng mukha na kadalasan ay nakakaligtaan, ang kilay. Ang simpleng hubog ng ating kilay ay may kakayahang baguhin ang buong ekspresyon ng mukha. Maaari nitong ipakita kung tayo ay mukhang pagod, masungit, o kabaligtaran, masigla, alerto, at bata. Habang tumatanda, natural na numinipis ang kilay. Nagiging mas sparse, nawawala ang orihinal na kulay, at minsan ay bahagyang bumabagsak ang hubog dahil sa pagbaba ng collagen sa balat. Ang epekto, mukha tayong mas matanda kaysa sa tunay na nararamdaman. Ngunit sa tamang paraan, kayang ibalik ng kilay ang sigla sa ating ekspresyon. Unang hakbang, ang pagpili ng tamang lapis o powder. Huwag masyadong madilim na kulay. Kung itim ang buhok, piliin ang dark brown o soft brown kaysa sa itim na itim. Para sa mga may uban o maputing buhok, mas maganda ang ash brown o taupe. Ang mahalaga, natural ang dating, hindi parang iginuhit. Ikalawa, gamitin ang feather light strokes. Sa halip na isang solidong linya, gumuhit ng maliliit na hibla na parang tunay na buhok. Dito nakikita ang softfulness ng kilay na hindi rin mabigat sa mukha. Ikatlo, ang bahagyang pag-angat ng arko. Kahit maliit na adjustment lang sa natural na hubog ay nakakapagbigay ng instant eye lift. Parang mas mulat, mas alerto, at mas buhay ang mata. Ngunit tandaan, huwag sobra, ang sobrang taas ng arko ay nagbibigay ng surprised look na hindi natural. Ika-4, gamitin ang brow gel. Ang tinted brow gel ay madaling gamitin, pinipirmi ang buhok ng kilay at nagbibigay ng kaunting kulay. Para bang mabilis ang retoke na hindi na nangangailangan ng labis na oras. At huwag kalimutan ang highlighter. Kapag naglagay ka ng manipis na patak ng concealer o highlighter sa ilalim mismo ng arko ng kilay, agad nitong binibigyang anyo ang mata. Mas malaki at mas maliwanag itong tignan. Sa Pilipinas, maraming kababaihan ang sanay na magpa-threading o magpa-pluck sa parlor ng barangay. Ngunit tandaan, hindi kailangang sobrang nipis ang kilay. Sa kabaligtaran, ang bahagyang makapal na kilay na maayos ang hugis ay mas nagpapabata at mas nagpapakita ng sigla. Kapag sinimulan mong bigyan ng oras ang iyong kilay, mapapansin mong nagbabago ang kabuuang impresyon ng iyong mukha. Kahit walang full makeup, ang maayos na kilay ay parang natural na frame ng mata. Ito ang ika-4 na lihim ng kabataan, ang kapangyarihan ng simpleng detalye na nagdadala ng malaking epekto. Ika-5 lihim, ang ganda ng buhok at boses ng volume. Kung may isang bahagi ng ating katawan na agad nakikita at nakakaapekto sa kabuuang impresyon, ito ay ang buhok. Sa Pilipinas, likas na kaugnay ng kagandahan ang maayos na buhok, mula sa mga alon ng dagat sa probinsya hanggang sa init ng lungsod, ang buhok ang nagiging simbolo ng lakas at kabataan. Ngunit habang tumatanda, natural itong numinipis, kumukupas ang kulay, at nawawala ang dating sigla. Hindi ibig sabihin nito na wala na tayong magagawa. Sa katunayan, ang tamang pag-aalaga ng buhok ay isa sa pinakamabisang paraan upang magmukhang mas bata at masariwa. Ang sikreto ay nasa dalawang bagay, kulay at volume. Una, ang kulay. Maraming kababaihan ang iniisip na kapag nagsimulang lumabas ang uban, ang tanging solusyon ay hayaan na lamang ito. Ngunit kung nais mong manatiling masigla ang itsura, maaari itong gawing asset. Ang kulay pilak o puti, kapag inalagaan, ay nagiging elegante at marangal. Ang simpleng paggamit ng purple shampoo minsan isang linggo ay nakakapigil sa pagkadilaw at nagbibigay ng kinang. Para sa mga ayaw pang yakapin ang full gray look, maraming opsyon na mas banayad. Sa halip na matinding itim o sobrang matingkad na kulay, mas mainam ang soft highlights o lowlights na nagpapalalim at nagpapainit ng kulay ng buhok. Sa mga Pilipina na may natural na dark brown o itim na buhok, ang mga kulay gaya ng caramel, honey, o golden brown ay mas nagpapalambot ng kutis at nagbibigay ng kabataan. Ikalawa, ang volume. Walang mas mabilis na senyales ng pagtanda kaysa sa buhok na flat at walang buhay. Ang simpleng dagdag na kilos at kapal ay nagdudulot ng malaking pagbabago.
Maaari mong subukan ang paggamit ng volumizing mouse bago mag-blow dry, lalo na sa ugat ng buhok. Kapag hinipa ng pababa ang ulo habang nagbo-blow dry, agad na nagkakaroon ng lift at sigla. Isang napakasimpleng trick din ang pagbabago ng parting ng buhok. Kung ilang taon mo nang ginagamit ang parehong hati, subukang ilipat sa kabilang side. Agad nitong binabago ang itsura at nagbibigay ng mas batang impresyon. Sa gupit naman, iwasan ang sobrang straight at isang haba. Ang layered cut ay nagdadala ng galaw at lambot, bagay na nakakapagpabata sa kabuuang anyo ng mukha. Sa mga beauty salon sa barangay man o sa mga kilalang parlor sa syudad, ito ang isa sa pinakamabisang teknik na madaling gawin. At isang mahalagang paalala, huwag masyadong madalas maghugas ng buhok. Ang sobrang paghuhugas ay nagtatanggal ng natural na langis na nagbibigay buhay at ningning. Kapag wala kang oras, gumamit ng dry shampoo o kahit simpleng pag-ayos gamit ang kamay upang ibalik ang sigla. Sa huli, ang buhok ay hindi lamang bahagi ng ating anyo kundi bahagi ng ating kumpiyansa. Ang malusog, makapal, at kumikislap na buhok ay nagbibigay ng instant na impresyon ng kabataan at kalusugan. Ito ang ikalimang lihim ng kagandahan, ang lakas ng kulay at boses ng volume. Ngayon na ibahagi ko na ang 5 pinakamakapangyarihang sikreto para manatiling bata at masigla kahit lumilipas ang panahon. Mula sa tamang hydration, sa himala ng facial massage, sa pag-iwas sa pulbos na makeup, sa lakas ng maayos na kilay, hanggang sa kagandahan ng kulay at volume ng buhok, lahat ng ito ay hindi nangangailangan ng napakamahal na produkto o procedure. Ang kailangan lamang ay simpleng disiplina, kaunting oras, at ang kagustuhang alagaan ang sarili araw-araw. Ang pinakamahalagang aral dito ay hindi natin kailangang itago o itanggi ang pagtanda. Sa halip, maaari natin yakapin ito ng may karunungan at biyaya. Ang mga lihim na ito ay hindi para baguhin kung sino ka, kundi para mas mailabas ang likas mong ganda. Dahil sa huli, ang kagandahan ay hindi lamang nakikita sa balat kundi nararamdaman sa loob, kung paano ka umiti, kung paano ka maglakad, at kung paano mo pinapahalagahan ang iyong sarili. Sa kulturang Pilipino, madalas nating marinig ang kasabihang, ang tunay na ganda ay hindi kumukupas. At totoo ito. Ang isang babae na marunong mag-alaga sa sarili, nananatiling maayos ang isip at katawan, ay laging may taglay na kabataan, gaano man ang edad. Kaya't huwag mong isipin na huli na ang lahat. Ang bawat araw ay panibagong pagkakataon para magsimula. Isipin mo, ilang minuto lamang bawat araw, isang baso ng tubig, ilang haplos sa mukha, kaunting ayos sa kilay o buhok, maaari nang magbago ang impresyon hindi lamang ng ibang tao sa iyo, kundi ng iyong pakiramdam sa iyong sarili. At iyon ang tunay na layunin, ang ibalik ang tiwala at kasiglahan. Ngayon, nais kong itanong sa iyo, alin sa 5 sikreto ang una mong susubukan? Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang iyong karanasan. Sa bawat sagot, mas marami tayong natututo mula sa isa't isa. Ang ating komunidad ay hindi lamang tungkol sa tips at tricks, kundi sa pagbabahagi ng pag-asa at inspirasyon. Kung naramdaman mong nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe at i-on ang kampana para lagi kang updated. Sa ganitong paraan, mas marami pa tayong pagsasamahan na kwento at kaalaman na makatutulong sa iyong paglalakbay tungo sa mas masigla at makulay na pamumuhay. At higit sa lahat, tandaan mo ito, ang pagiging maganda ay hindi nasusukat sa edad. Ito ay nakikita sa paraan ng iyong pag-alaga sa sarili at sa liwanag na pinapakita mo sa iba. Kaya simulan mo na ngayon, isang simpleng hakbang, isang maliit na pagbabago, at tiyak na makikita mo ang malaking epekto sa iyong buhay.